Noong unang panahon sa isang kahariang tinatawag na Berbanya, namumuno ang isang mabuti at makapangyarihang hari, si Haring Fernando. Siya ay kilala sa pagiging makatarungan at mapagmahal sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang tabi ay ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang mapagkalinga at maunawaing reyna. Siya ang nagsisilbing lakas at gabay ng hari, lalo na sa mga panahong may suliranin ng kaharian. Dahil sa kanilang pagmamahalan ay biniyayaan sila ng tatlong prinsipe na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Don Pedro, ang panganay, ay matapang at may matibay na loob, ngunit kung minsan ay nagiging mapagmataas. Si Don Diego, ang pangalawa, ay tahimik at tuso at madalas sumunod sa yapak ng kanyang nakatatandang kapatid. Samantala si Don Juan, ang bunsong prinsipe, ay mabait, masunuri at may busilak na puso. Masaya ang kaharian ng Berbanya sa ilalim ng kanilang pamumuno. Payapa ang mga tao at tila walang problema sa kanilang buhay. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Nanaginip si Haring Fernando ng isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Nag-iisa sa gitna ng dilim, sugatan at nanghihina at walang sumasaklolo. Narinig ng hari ang mahinang pagtawag ng anak, ngunit hindi siya makalapit. Tila may pumipigil sa kanya. Pagkakising ng hari, sobrang bigat ng kanyang dibdib. At mula noon, bigla siyang nagkasakit. Araw-araw, lalong humihina ang hari. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. At tila nawawala ang kanyang lakas. Dahil dito, tinawag ng hari ang pinakamagagaling na manggagamot sa buong kaharian. Pero kahit anong gamot ang ibigay nila, walang nangyari. Hindi gumaling ang hari. Lalo pa siyang naging malubha. Hanggang sa isang araw, may dumating na isang matandang ermitanyo. Tahimik siyang lumapit at sinabi, Mahabaging hari, ang sakit mo ay hindi ordinaryo. At ang tanging makapagpapagaling sa iyo ay ang awit ng isang mahiwagang ibon. Ang pangalan nito ay Ibong Adarna. Sinabi ng ermitanyo na ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa Bundok Tabo, isang bundok na napakahirap puntahan at puno ng panganib. Pero walang ibang paraan. Kailangan itong hanapin, kailangan itong mahuli, dahil ang awit lamang ng Ibong Adarna ang siyang makakapagpagaling kay Haring Fernando. Dahil dito, tinawag ng hari ang kanyang panganay na anak, si Don Pedro, at tinutusan niya ito. Anak, hanapin mo ang Ibong Adarna at dalhin mo ito pabalik sa kaharian upang ako balik. Walang nagawa si Don Pedro, kundi tanggapin ang pintos ng kanyang ama. At sa araw na iyon, nagsimula ang unang paglalakbay sa paghahanap sa mahiwagang ibon, ang Ibong Adarna.